Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong May 16 to 31, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 25% discount sa tarot reading services, extended hanggang May 31. Ayan. So, let's see. Yung link nasa description at sa pinned comment kung gusto niyo mag-book. Okay, Aquarius, let's see. May 16 to 31. Okay, Three of Wands. Yan ba meron kayong namimiss na tao? Pwedeng itong taong to is malayo kayo sa isa't isa. Pwedeng, can be a long distance relationship. You are longing for someone. Ooh, person from the past. Pero ayun nga, maaring namimiss mo itong person na to. Pwedeng person from the past, pwede rin namang you still have a certain connection pero malayo lang kayo physically and you want to be with this person. Parang gusto mong sundan ang taong ito kung saan man siya. Oo. Yung tipong kung lumipat siya ng bahay, gusto mong lumipat rin kung saan lugar siya nakatira. Or you just want to be with this person. Pwedeng romantic partner to. Some of you, meron kayong mga kailangang asikasuhin. This can be paperwork, documents, related to your business, or related sa iyong travel. So, siguro nga, yung iba sa inyo malayo, no? Tipong kailangan sa ibang bansa yung person nyo. So, ngayon nag-aasikaso kayo ng mga papers para magkasama na kayo. You have the Five of Swords as your overall energy. Parang feeling nyo na isahan kayo rito, no? Ano kaya to? Merong nanlamang. There's also some conflict. Pwedeng conflict sa isang taong mahal nyo. Pwedeng may mga expectations kayo na hindi na-meet ng inyong person. What is the Five of Swords? Knight of Staves. You may be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede itong person na to, pwedeng tinitiis ka. Or parang ayaw kang kausapin or pwedeng baliktad. Ikaw yung ayaw ko mausap sa person na to. Because of some issues na hindi nyo napag-agrihan, hindi kayo nagkaintindihan. Alam mo yun, parang may tampuhan. What is the Queen of Swords? Ito na nga, challenge. Queen of Swords. Maaring meron rin kayong iniiwasang tao, ayaw nyo makausap. What is the Queen of Swords? Eight of Swords. Hindi nyo nasasabi yung feelings nyo talaga, no? Pwedeng sinasarili nyo lang to. Ang mahirap dyan is, alam mo yung tipong kinikim-kim mo yung gusto mong sabihin. Pwede kasing hindi nyo ma-verbalize. Oo, may mga times kasi na parang may mga nararamdaman tayo na hindi natin masabi ano yung totoong eksaktong meaning nun, no? Na masabi natin, 'di ba? It's so hard to yun nga, verbalize or to express yung gusto nating ipahiwatig sa isang tao. Kaya iniiwasan nyo na lang. What is that? Ten of Cups. This is your opportunity. Okay? So, maaring family life, home life. There is also happiness. Yung iba rito may nagkabati, nagkaayos na magkapamilya. Pwedeng parents mo, kapatid mo.
You have the Hanged Man. Yes, I think matagal kayong hindi nagkakausap, nag-iiwasan. So, possible na finally, meron kayong opportunity na makapag-ayos, kumbaga ma-express yung feelings nyo sa isa't isa. Lalo na kung there's some sort of distance, hindi kayo madalas mag-usap personally. Your blessing is the Seven of Cups, which is finally magsisettle ka na sa taong gusto mo or sa situation na gusto mo. You have the Star. Wow. So, the Star is about your hopes, your dreams, what you really want in life. So, as a blessing, the moment na pumili ka ng talagang gusto mo, ng talagang gusto mong i-pursue yung passion mo, you're going to be blessed. Okay? Kasi maraming options available sa'yo ngayon. Pero hindi lahat yan is makakabuti sa'yo. So ngayon, kailangan kang maging decided. Minsan pag masyadong maraming choices, natatagalan tayong mag-decide kung ano yung pipiliin natin. Whereas, pag dalawa lang, madali lang pumili, 'di ba? Or kapag, sabi nga nila mas okay naman daw na maraming choice kaysa wala kang choice. Okay. So, let's see your money. Nine of Swords, Page of Cups. Yung iba sa inyo stressed, may nagkukos ng stress sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Let's see, what is this? What is this? Seven of Pentacles. Okay. Ito yung tipong ang dami mo ng effort. Effort mo sa trabaho mo, sa business mo, pero parang hindi mo pa nakikita yung resulta. Oo. Sabi nga, pagdating sa career, sa business, you have to be passionate on what you do. Unahin mo muna kung saan ka mas interesado, ano yung mas gusto mong gawin. To follow na lang yung pera. Kasi kapag talagang passionate ka on what you do, the money will just follow. 'Di ba? So, kung ang main reason mo let's say for example, ang main reason mo para makapagnegosyo, sa pagnenegosyo is para lang kumita ng pera. Kahit anong negosyo na, kahit na negative na yung moral compass mo dyan, tipong hindi na kaaya-aya yung negosyo mo, ipupurso mo pa rin kasi ang main reason mo is only for the money. So, ngayon, ang magiging focus mo is kung saan ka passionate, kung saan yung talents mo, inclined yung talents mo, yung skills mo, yung abilities mo. Dahil, i-reward ka dyan. Pero kung puro pera lang talaga yung nasa isip mo na walang i-consider na ibang bagay, mas stress ka lang talaga. Kasi may mga bagay na ina-expect ka na hindi mo makukuha. So, for your relationship, you have the Page of Pentacles and the Page of Swords. So, maaring you are getting to know someone. Pwedeng iba sa inyo nasa early stages of the relationship kung kayo'y single. Mukhang may patutunguhan tong relationship na to. You have the Chariot, which is about success, movement. So, if you are connecting with someone right now, ipagpatuloy mo lang yung pagkilala sa person na to. Kasi eventually, mas magugustuhan mo yung taong to the moment na mas makilala mo siya ng lubos. So, pagdating naman sa, if you are already in a relationship, importante na magkaroon kayo ng bonding together ng person mo, travel more, 'di ba? Kahit na mga short distances lang, as long as may time kayo together. 12th house, introspection, 8th house. Maaring meron ding nagbabago sa situation nyo ngayon, merong endings, may new beginnings. You are focusing more on your mental health, yung pagkakaroon ng peace of mind, taking care of yourself. New job, new career, may bagong trabaho or bagong career sa inyo. Temporary problems, ayan, yung mga bagay na gumugulo sa isip nyo ngayon, yung mga challenges na yan, hindi naman yan forever, no? Matatapos rin yan. Take care, enemies are working against you.
Yun, be careful. Okay? There are some people na, alam nyo na, we can't please everybody. Meron at merong mga taong hindi gusto yung ginagawa mo or they find you as a threat. In competition sila sa'yo. So, take care. Okay? Because there are people na merong hindi magandang intentions. So, protect your energies. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!